Amen. So palakpakan po muna natin ng Diyos. Hallelujah. Gising pa po ba tayo? Magsabi nga po ng amen ang lahat ng inaantok. Wala, daming inaantok. Hallelujah. Yes, Lord. Huling-huli. Amen po ba? Hallelujah. So, pampagising lang po yan. Amen po ba? So, meron po kung, bagamat konti na lang yung ating oras, meron po kong tanong. Alam niyo po ba, nakita ko po sa Biblia, si Pablo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, nagtatagumpay siya. Bakit kaya siya nagtatagumpay sa lahat ng bagay? Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng alalahanin, sa lahat ng mga problema, nagtatagumpay siya. Alam niyo, isang bagay lang nakita ko sa kanya. Sabi niya sa Filipos chapter 4, wala po yan dyan, chapter 4 verse 4, sabi niya doon, magalak ka sa Panginoon. Sabi niya, inuulit ko, magalak kayong ulit. Amen? So makikita po natin na nagtatagumpay si Pablo habang nagiging masaya. So kailangan natin maging magalak. Kapag magagalak ka, hindi dumadaloy sa atin yung kaisipan ng kalungkutan, kaisipan ng problema. So, subukan mo maging masaya kung makakapag-isip ka ng problema. Sino sa inyo masaya mag-iisip ng problema? Meron po ba? Wala, di ba? Kapag ikaw masaya, nagagala ka, walang problema. Hindi dadako ang problema, hindi magaganap ang problema sa buhay natin. So, kaya nakita ko, bagamat si Pablo ay dumadanas ng matinding problema nung siya naglilingkod sa Panginoon, pero nakita ko na mayroon pala siyang kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso, sa kanyang paglilingkod. Amen po ba? Amen. Tayo po ba nagagalak? Parang mahina yata yun. Nagagalak po ba tayo? Amen. Amen. Kaya pag nandito ka, nagagalak ka. Kasi bakit? Alam mo, makakasama mo na naman ang Panginoon. Amen po ba? So, tignan mo yung katabi mo kung nagagalak ba. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo kung nakatawa ba. Kapag nakita mong malungkot, sabihin mo sa akin. Amen? Tignan nyo. Amen po ba? So, hindi lang po tayo nagagalak dahil linggo. Ang gusto ng Panginoon, nagagalak ka araw-araw. Na lagi kang nagagalak. Amen? So yung binigay ng Panginoon sa atin, nakapayapaan sa ating puso, nakapayapaan sa ating isip, kailangan magamit mo yon sa araw-araw ng iyong buhay. Amen po ba? So, bakit ito ginagawa ni Pablo? Bakit siya nagtatagumpay? Dahil ito yung ginagawa niya habang siya'y naglilingkod. Makikita mo si Pablo, basahin mo yung kanyang sinulat, simula sa umpisa. Wala kang nakita doon na nag-isip siya ng problema. Kahit dumaan siya sa matinding problema, dumaan siya ng gutom, dumaan siya ng hirap, dumaan siya ng lumalawoy-lawoy sa dagat, dumaan man siya sa anumang bagay. Pero nakita ko sa kanya ang matinding paglilingkod sa Panginoon na nagiging masaya siya, nagagalak siya dahil alam niya na merong tagumpay na mararanasan. Naniniwala ba kayo doon? Amen po ba? Hindi pa po yung mensahe natin. Amen po ba? So, ang pinaka-mensahe po natin ay buksan po natin yung ating mensahe. Ayan. Ano po yung mensahe natin? Peace of mind and heart. So, kailangan meron kang peace of mind, meron kang peace of heart. So, kapag magkasama yan, dalawang yan, ay mapayapa ang iyong buhay. Amen po ba? Amen. So, kung makikita natin, sa ating verse, buksan po natin yung ating verse, sabi po sa John, wag mo muna pakita yung pinakagwapo. Sabi po sa John chapter 14, verse 27, sige po, tayo po, basahin po natin yan sabay-sabay. 1, 2, 3.
Amen. So, purihin ng Panginoon. Tayo po muna manalangin. Ama, dakilang Diyos, salamat po sa iyong salitang ito na patuloy na magbigay sa amin ng mensahe sa bawat isa. Salamat po, Panginoon Lord, sa anointing, in wisdom, in knowledge, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako bilang sisidlan, Panginoon Ama, upang maihayag ang iyong mabuting balita. Itago mo po ako sa iyong likuran. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na magmimensahe sa bawat isa sa amin. Patuloy na magminister, Panginoon. At ikaw po, Panginoon Lord, ang bawat mangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa hapong ito dahil naniniwala kami na hindi kami uuwi, na hindi namin madadala ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Ama, in Jesus' name, O God. Amen, amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, kung makikita po natin dyan, ano ang sabi dyan? Huwag kayong matakot. Diba? Ang sabi niya, meron siyang ibibigay sa atin na kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Hindi nanggagaling sa mundo. So kung titignan po natin, iba yung kapayapaan ng mundo at iba yung kapayapaan na nanggagaling sa Lord. Amen po ba? So way back 1999, English po yon. Way back 1999, amen? Noong 1999 po, ako po ay nasa mundo. Talagang magulong-magulo. Talagang sabi ko, hinahanap ko yung kapayapaan na gusto kong makita. So hindi ko naranasan nung ako nasa mundo. Lahat ginawa ko, ng babae ako, nagbisyo ako, nagsugal ako, lahat nasa akin na. Pero may kulang pa din. Ang gulo ng buhay, nag-aaway kami mag-asawa, maging mga anak ko, inaaway ako, halos palayasin na ako. Sa tindi nung aking ginagawa nung araw. Alam niyo po ba, yung bisyo ni Kuya Jerry nung araw, matindi? Amen? Kahit na po ako mahirap, pero nakapagbisyo ako ng pangmayaman. Bakit? Kung di ka mayaman, nag-ibisyo ka ng shabu? Pangmayaman bisyo yan. Amen po ba, mga artista gumagamit yan? Hindi ko po sinasabi ito para ipagmalaki. Sinasabi ko ito sa inyo para maitaas ang Diyos na buhay sa buhay ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. So way back 1999 hanggang 2005, ako po ay may matinding bisyo. Talagang halos kami maghaway ng asawa ko, nagtatrabaho siya, kumakayod siya kahit gabi, pero ako sway-sway lang. Pag uwi sa bahay, tutulog na lang, kakain na lang, minumura ko pa siya. So hindi po siya, hirap na hirap po siya sa akin. Akala ko nga susukuan na ako niya eh. Pero mabuti pa rin ang Panginoon. Dahil bakit? Siya po yung unang nakakilala sa Diyos. Amen? So, hindi po siya nagsawa ng manalangin sa akin. Kahit natutulog ako, nananalangin pa rin. Kahit nakadilat na yung isang mata ko, pinagpipray pa rin ako. Amen po ba? So, dumating yung time. Sa sobrang hirap ko na, hindi ko na kaya. Way back 2005, nakakilala po ako sa Panginoon. Amen po ba? Nung dumating ang 2005, doon ko naranasan yung sinasabi ng Panginoon na ang kapayapaang nanggagaling sa Kanya, tinanggap ko sa aking puso. Amen po ba? So, ang tagal na pala ni Kuya Jerry sa sa ministry. 20 years na pala. Amen? So nakita ko po yung ginawa ng Diyos, talagang naranasan ko po yung pagbabago, naranasan ko po yung mga bagay na hindi ko naranasan dati, na ang Diyos ang tunay na bumago sa amin. Nagkaroon kami ng pagkakaisa, pagkakasundo, pagmamahal ng aming pamilya. Naranasan ko kung paano ang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa akin. Kasi bakit? Yung unang pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon, ito yung hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So yung pag-ibig na yon, na kahit ako may trabaho, kahit ako may ginagawa, pinapaspasan ko, dahil panadero po ako, pinapaspasan ko paggawa para makadalo lang ako ng gawain, makadalo lang ako ng church, para maranasan ko lang ang ating Panginoon. So hindi po ako bininggo ng Panginoon. Amen po ba? So dumating yung time. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan matalino tayo. Dumating yung time, simula 2005, maganda yung pinagdaanan ko, 2006, 2007, 2008, 2009. Pagdating ng 2010, bumagsak si Brother Jerry. Bakit?
Kasi, naging kampante. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag naging kampante kayo, sigurado, babagsak kayo. Tandaan po natin, ang dyablo seryoso. Amen? Hindi siya nagbibiro, hindi siya nagpapatawad. Ang gusto ng dyablo, ibagsak ka. Naniniwala ba kayo doon? So, noong 2005, hindi ako nakaya ng dyablo. Hanggang 2009, naalala ko yung sinasabi ni Pastor, ang dyablo pala, may mga ranggo. Ang unang binigay sa akin ranggo, sarhento lang. Hindi ako nakaya hanggang 2009. Nagpadala, tumawag kay sa Satanas. Magpadala ka ng general doon. Amin po ba? Nung pinadala ang general, hindi ko po nakaya. Hanggang sa nagwindang-windang ang buhay ko, dumating ang 2010, bumalik ako doon sa dati kong pinanggalingan. Amen? Naging addict po ulit ako, 2010 hanggang 2015. Tignan po natin yung itsura ni Brother Jerry noong 2015. Ayan. Alala niyo po ba yan? Tingnan niyo yung itsura niya. Diba? So nakita ko dyan, sabi ko, parang kriminal yata to Diba? So yan yung time na talagang 2015 na talagang lulung ako sa bisyo, talagang lahat ginagawa ko, kahit anong mangyari, kahit paanong sarado, kandado, kayang buksan ni Brother Jerry nung time na yan. Kahit yung motor na nakalak, kayang buksan. Ganon katindi si Brother Jerry. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia, kapag ang isang demonyo lumayas at pagbalik niya walang laman, babalik siya kasama niya, 7 demonyo ang babalik. Yun yung ginawa sa akin ng dyablo. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, alam nyo, at nakabalik ako sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero hindi po ganun kadali ako nakabalik. Hindi po ganun kadali. May pagsubok pa rin. Pinadala ko ng anak ko sa Jensan para hindi ako mahuli. Nung pag-uwi ko ng 2016, hanggang 2017, bumalik ako sa bisyo ulit. Antindi, si Duterte na, totoo yan, Kapitan. Amen, si Duterte na. So, tandang-tanda ko po, noong 2017, July 17, dumalaw ako doon sa inaanak ko, sa Yagit. Yagit po alam niyo Yagit? Sino nakakalam sa Yagit? Birthday po nung inaanak ko. Natukhang po kami, ang bigat, natukhang. Lord, sabi ko, Lord, ano ba? Sabi ko, Lord, wala na akong pag-asa, Lord. Hindi ko na kaya to, Lord, sabi ko. Kasi makukulong na ako. Ang mabigat pa nito, hindi alam ng pamilya ko, makukulong na pala ako. Amen? Mabuti na lang, mabait ang Lord. Mabait pa rin ang Lord Sabi ko, Lord, mabait ka pa rin. Alam niyo po, sabi ng mga pulis, ng investigador, habang kinakausap kami, kasi 5 kami, hindi na kayo makakalaya, mabubulok na kayo, 12 taon kayo sa kulungan. Sabi ko, Lord, paano na? Makukulong ako nang walang kalaban-laban. Okay lang kung pumatay ako yung wala kang kalaban-laban, pumunta ka lang ng birthday, dumating ang tukhang, nahuli ka. So, masakit para sa akin yon. So, wala akong magawa, nag-isip ako na nag-isip. Maya-maya, habang nakapano ko doon sa hagdanan, biglang may dumaan sa akin na parang bumulong, mag-pray kayo. Sipin nyo kahit na masama ka, kahit na gumagawa ka ng mali, mahal ka pa rin pala talaga ng Lord. Hindi ka pa rin pababayaan ng Panginoon. So sabi ko sa mga kasama ko, pray tayo. Alam niyo sagot? Bakit tayo mag-pray? Makukulong na nga tayo, mag-pray pa tayo.
Sabi ko, sabi ng Lord, mag-pray. Pero alam niyo kung bakit? Kilala kasi nila ako na ang tawag pa sa akin, pastor. Pastor ng bisyo. Kasi kilala nila ako, yung born again Kaya ang tawag nila sa akin, pastor. So, nung nag-pray kami, sumama naman sila. Siyempre, wala nang magagawa, no choice Sabi ko, Lord, salamat, Panginoon, Lord, makakalaya kami, Panginoon. Pagbaba ng investigador, alam niyo sabi niya, ang swerte niyo! Sabi ko, bakit kaya? Makakalaya na kayo ngayon din! Praise the Lord! Mabuti ba ang Diyos? So, nung time na yon, pinauwi kami 11:00 ng gabi. Sabi ng mga kasama ko, halika, balikan natin yung naiwan natin doon. Sabi ko, kayo na lang, bumalik, ayoko na. Ano po ba? So, yung time na yun, pag uwi ko ng bahay, nakipag-deal ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayaw ko na to, hindi ko na babalikan to. 2017, iniwanan ko ang bisyo, bumalik ako sa Lord, at nakita ko yung kabutihan ng Lord. Kaya eto na ngayon si Brother Jerry. Pakita mo nga. Ayan! Woo! Akala nyo, sininyo mulak. Hindi po sininyo mulak yan. Hallelujah! So nakita po natin yung kaibahan ng nasa Panginoon at yung sa wala. Tama po ba? Ang layo di ba? So, nung binalikan ko yan 2017 na nagbago ako, dito ko na nakuha yung panalangin na nagkaroon ako ng bahay, gumanda yung buhay naming pamilya, nagkaroon kami ng pagkakaisa, hanggang ngayon, sa panahon ngayon, nararanasan namin ang Panginoon dahil sa kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon. Once na tinugon mo at sinabi mo, mangyayari sa buhay mo yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kung makikita po natin yung buhay na pinagdadaanan natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang diablo hindi nagbibiro. Kaya lang tayo, lagi minsan nagbibiro tayo Tayo yung laging nakakalimot sa sinasabi ng ating Panginoon. Tayo lagi yung hindi natin tinitignan yung gusto ng Diyos. So, ang gusto ng Diyos maging mapayapa yung ating buhay. Ayaw ng Diyos na maghirap ka. Ayaw ng Diyos na manlupaypay ka. Ayaw na yan. Ang gusto ng Panginoon kapag kinilala mo siya, yung kapayapaan na sinasabi niya, mangyari sa ating buhay. Amen po ba? Ayaw niya na mag-isip ka ng mga bagay na hindi magaganda. Ayaw niya na mag-isip ka ng mga problema. Ang gusto niyang iniisip mo, yung mga bagay na ikabubuti, yung mga bagay na kaibig-ibig, yung mga bagay na ikapupuri, yung mga bagay na ikalalakas, yung mga bagay na ikatagtatagumpay. Dahil ang gusto ng Diyos na meron kang mapayapang isip, meron kang mapayapang puso. Amen? Yung po ang gusto ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Isaiah, buksan natin sa Isaiah. Hallelujah. Ano po sabi sa Isaiah? Sige po, basahin po natin yung Isaiah. Ayan. Sabi po sa Isaiah 26 verse 3, sabi doon, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala sila sa inyo. Amen? So nananalangin si Isaiah na yung kapayapaan na gusto mangyari sa atin at yung pagtitiwala natin sa Diyos, ayaw niyang mawala. Bakit ito nawawala? Kasi tayo mismo ang nakakalimot. Akala natin, okay lang yung nagsisimba tayo. Akala natin, okay lang yung umaatin tayo sa Miyerkules. Hindi natin alam, ang pinaka-okay pala, yung salita ng Diyos na lagi natin pinamanatili sa ating puso. Dahil kapag nanatili ang salita ng Diyos sa iyong puso, walang makakaagaw niyan kahit sino. Amen po ba? Ang sabi ng John 15 verse 7, kung ang salita ko ay mananatili sa inyo at ako'y mananatili sa inyong mga puso, anuman ang hingiin nyo ay ipagkakaloob ko sa inyo.
Naniniwala ba kayo sa salitang yon? Yun ang sabi ng Biblia. Kung ito ay pinaniniwalaan natin at pinagtinatanggap natin sa ating buhay, hindi tayo mabibigo. Kasi minsan, dinadating sa buhay natin, minsan yung gusto mo, ayaw mong bitawan. Tama po ba? Meron tayong gusto na ayaw natin bitawan, na pinabibitawan sa atin ng Panginoon, na alam natin na hindi ito mahalaga. Ang mas mahalaga, yung gusto ng ating Panginoon. Tama po ba? Dito minsan, nadadali ang isang mananampalataya, kahit na anong gawin mo, kahit na ikaw ay mag-encounter pa na 10 beses, kung meron kang hinahawakan na ayaw mong bitawan, hindi ka lalaya at hindi mo mararanasan yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? So makikita po natin merong isang kwento, alam ko kay Pastor yata ito narinig ko, na merong isang kwento. Okay lang, Pastor, kukwento ko na. Okay, di ba? Mayroong isang kwento na yung batang ito, meron siyang isang magandang laruan. Sino nakarinig pa? Nakarinig na ito? Wala pa, Pastor? Secret pa pala yon. Ako lang pala nakarinig nun. So, mayroong isang bata na gustong-gusto yung laruan. So, ngayon, habang siya naglalaro, ay yung sahig nila may butas. Nahulog dun sa butas. So, ngayon, ang kasya lang yung kamay niya. Siyempre, pag pinasok mo yung kamay mo, nakatikom. Tama ba? So, kapag kinuha mo yon, nakabuka na. So, habang kinuha niya yon at binuka yung kamay niya, hindi niya ngayon mailabas yung kamay niya. Hirap na siya dahil gusto niyang makuha, pinipilit niyang makuha yung gusto niya, hindi niya makuha dahil yung kamay niya nakabuka. Amen po ba? Sabi nung tatay niya, papalitan na lang natin ng bago yan. Hindi, gusto ko itong laruan na ito pa. Paborito ko ito eh. Pero yung laruan na yung plastic lang. So minsan sa buhay natin, ayaw natin bitawan yung gusto natin. Pero hindi mo alam na mas maganda yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? So umalis yung kanyang tatay. Pumunta yata ng palengke yon. So pagbalik, nandun pa rin yung bata. Halos sugat na yung kanyang kamay. Gusto niyang makuha. So ang ginawa pala ng tatay, bumili ng bagong laruan na napakaganda. Sabi niya, nak, iwanan mo na yan kasi meron mas magandang bibigay sa iyo yan. Ayaw pa rin. So nung pinakita ng tatay yung napakagandang laruan, doon niya palang binitawan yung gusto niyang hawakan. So sa buhay natin, minsan gusto natin mangyari yung magandang buhay. Kaya lang, meron tayong akala natin mahalaga sa ating buhay na ayaw natin bitawan na sa totoo na mas maganda yung ibibigay ng Diyos kaysa dun sa gusto mo. Amen po ba? Na hindi natin alam na ito yung nagpapabigat ng buhay natin. Hindi natin alam ito yung nagpapabigat ng lahat na para hindi tayo makaunlad, hindi tayo makabangon, hindi tayo magtagumpay dahil yung gusto natin, ang gusto laging mangyari. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Pero nung binitawan ng bata yung kanyang kamay, siyempre nakalabas. Nung nakita niya yung ibinigay ng kanyang tatay na mas maganda pala yung ipinalit doon sa laruan. Amen? So kung bibitawan natin yung mga bagay na hindi nagnahawakan natin, alam niyo po ba, mayroong mas magandang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So ang sabi ng Panginoon sa Roma 8:32, kung ang kanyang anak ay ibinigay ko, ano pa kaya ibinigay niya? Ano pa kayang bagay ang hindi niya kayang ibigay? Naniniwala ba kayo doon? So kung naniniwala tayo sa salitang yon, bitawan natin yung ating hinahawakan,
para makawala tayo at makaalagwa. At alam natin na ang lahat ng pagpapala ng Diyos, ang lahat ng gusto ng Diyos ay ibibigay sa buhay natin. Hindi makagalaw ang Panginoon sa atin dahil bakit? Meron tayong sariling desisyon, meron tayong sariling gusto. Pero kung pakakawalan mo sa iyong puso yung gusto mo, sa isip mo, mangyayari yung sinasabi ng Panginoon na ang kapayapaan na nanggagaling sa akin ay iba sa kapayapaan na nanggagaling sa mundong ito. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Maraming mga bagay, maraming mga alalahanin na tayong iniisip. Amen po pa, hindi natin maano yan, hindi natin mawawala sa isip natin yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi po na ni Pablo sa Biblia, ano sabi niya doon? Sabi niya sa Pilipos, sa Pilipos chapter 4 po. Ano sabi niya dyan? Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7. Ang sabi niya dyan, huwag kayong mag-alala. So lagi siya nagsasabi, huwag kayong mag-alala. Kasi minsan nag-aalala tayo Kahit na meron na tayong kapayapaan sa ating puso, hindi pa rin nawawala yung pag-aalala. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sa anumang mga bagay, sa halip ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan daw ng panalangin may pasasalamat. Nananalangin po ba tayo kapag humingi tayo kay Lord? Amen? So, hindi lang tayo basta hingi ng hingi. Kailangan nananalangin tayo kapag tayo humihingi. Ito sabi sa verse 7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng ng kapayapaang siyang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip, dahil ako'y na kay Kristo, Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng mundo. Amen po ba? So yung kapayapaan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, kahit sa mundo, hindi niya mauunawaan ito. Kahit na anong gawin mo, hindi ka kayang galawin ng kaaway once na ang salita ng Diyos ay sinapuso mo talaga. At hindi mo bibiruin. Kaya kung makikita po natin, nung tayo po ay naglilingkod na ngayon sa Panginoon, ang Diyos hindi nagbibiro kapag nagtunay kang naglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Wala kang pera, bibigyan ka ng Panginoon ng pera. Sinong naniniwala? Sinong gusto ng 1,000? Wow. Amen po ba? So naniniwala kayo? Sa totoo lang, sa ngayon, nung binago si Brother Jerry simula noong 2017 hanggang ngayon, meron po akong wallet na hindi nauubusan ng pera. Sinong gusto ng ganung wallet? Isa lang ang sikreto para hindi ka maubusan. Alam na alam ni Pastor yan. Kayo alam niyo po ba? Yun. Kapag sinabing tithes in offering, maraming umayaw. Pero, kung alam mo sa sarili mong tao ka, kailangan nagbibigay ka ng tithes in offering. Tama? Kasi ang meaning ng tao, tithes at offering. Sinong naniniwala? Para kung scientist, Tama naman Tao, tithes at offering. Amen? So, minsan kasi hindi natin naiintindihan. Kailangan maging matalino tayong lahat. Parehas siya sinasabi ng Biblia. Sa Santiago chapter 1, verse 2. Lagi na lang nila sinasabi yan. Magalak ka kapag ikaw na dumadanas ng matinding pagsubok. Ang mga tao, ang mga may problema, hindi nila ginawang magalak. Ang ginagawa nila ay mag-alak. Bakit? Hiniwalay nila. Nilagyan nila ng blank yung gitla. Ginawang mag-alak. Tama po ba? So kapag nag-alak ka, totally, mawawala ang problema, isang gabi lang. Pero, pag gising mo ng umaga, may kakatok sa'yo yung tindahan, may-ari ng tindahan.
Oy, may utang ka, laglasing ka kagabi. Lalo kang namroblema. Tama po ba? So, kailangan yung mga bagay na dapat nating binibigay ng karunungan ng Diyos, yung mga bagay na salita ng Panginoon, ay kailangan maniwala tayo at manatili sa ating mga puso. Amen po ba? Sabi nga ng Biblia Sabi nga ng Mateo, saan natin yung Mateo? Tingnan niyo yung Mateo. Mateo 6:25. Tingnan niyo, ang ganda nito habang binabasa ko Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan niya din kayo ng mga pagkaing isusuot. So bakit kayo mag-aalala? Binibigyan tayo ng Panginoon Kung ang buhay nga natin ibinigay ng Panginoon. Tama po ba? Kung ang ibon nga, sabi doon sa 26 tingnan ninyo mga ibon, nagtatrabaho ba? Tanong ko sa inyo, nagtatrabaho bang ibon? Hindi sila nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng Panginoon. Dahil bakit? Walang ginagawa ang ibon dahil mapayapa ang kanilang isip. Nagtitigom sila ng pagkain sa kamalig. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon dahil ang kanyang isip ay mapayapa. Bagamat maliit lang ang utak ng ibon, pero ang ibon ay binagkalooban ng Panginoon na ganito. Hinalimbawa niya sa tao dahil kung ang ibon ay binibigyan niya, mas higit ang tao na pagkalooban ng Diyos ng mga bagay na dapat para sa Kanya. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen? Amen po ba? Amen. Sabi sa 27, sino makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit lang sa pamamagitan ng pagpapaalala? Kaya nyo ba dagdagan ng buhay nyo kung nag-aalala kayo? Wala. Hindi natin kaya. Kaya kailangan natin na laging gawin natin sa buhay natin, lagi tayong maging masaya, lagi tayong magpuri sa Panginoon, lagi tayong maranasan natin yung kapayapaan na sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung habang binabasa ko yung Magalaka, naalala ko yung kantang Baliw. Sino nakakaalam ng kantang Baliw? Meron po ba nakakarinig ng kantang Baliw dito? Kasi doon sa kabila, may kanta kaming ganyan. Yan sabi doon, yung sabihin man nila na ako'y baliw, basta't para sa Panginoon, lahat ay gagawin. Amen? Kapag ginawa mo yun na para kang baliw sa Panginoon, wala kang maiisip na problema at walang mangyayari sa'yo dahil baliw na baliw ka sa Panginoon. Amen po ba? Nakita nyo ba yung mga baliw dyan sa labas? Tanong ko sa inyo, namumroblema ba sila sa pagkain nila, sa susuotin nila? Wala, hindi sila nakakapag-isip ng ganong problema. Kasi bakit? Baliw sila How much more tayong mga Kristiyano kapag nabaliw ka sa Panginoon at lagi kang nagagalak, walang problema na mangyayari sa sinasabi ninyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya sa buhay po natin, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan tayo laging nagagalak, kailangan natin tayo ay nagpupuri, kailangan tayo ay laging masaya, kailangan tayo ay laging naniniwala sa salita ng Panginoon. Isang verse na lang po tayo bago tayo manalangin. Sabi po dito sa John chapter 16 verse 33, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil pagtagumpayan ko na ang laban sa kapangyarihan ng mundong ito. Amen? So yung kapayapaan mararanasan mo, pero daranas ka ng konting pagsubok lang. Pero sabi ng Panginoon, binigyan ko na sa inyo ang kapayapaan na matagpuan
ang mundong ito. Amen po ba? So salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat manalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ka namin tinataas. At patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, napuspos kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Ama. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na meron kang magandang gagawin, Lord. Hindi ka kami ng bawat isa dito na hindi kami nagtagumpay. Maraming salamat po, Panginoon Lord. Nawa na pagpala ang lahat, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.